SMNI anchors, reporters dumulog sa Korte Suprema kaugnay sa indefinite suspension ng NTC. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Margot Gonzalez. Kumar Margot. Tapos ang paghain ng apila ng Sunshine Media Network International o SMNI sa National Telecommunications Commission o NTC, sa Movie and Television Review and Classification Board at sa Court of Appeals, kasunod ang tinanggap nitong suspension order, ang mga mismong mga mamamahayag ng network ang dumulog naman sa Korte Suprema. Sabay-sabay na nagtungo sa SC Martes ng Umaga ang mga anchor ng SMNI, gaya ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, iba pang mga on-air personalities at mga reporter para personal na kwestiyonin sa korte ang ipinataw na 30-day preventive suspension at ang indefinite cease and desist order ng NTC laban sa network. Naghain ng mga ito ng petition for certiorari and prohibition dahil sa grave abuse of discretion sa panig ng NTC. Matatandang ibinasi lang ng NTC ang kanilang suspension order sa naging pagdinig ng Kamara. Napag-alaman din ng mga petitioner na ang NTC ang tumayong complainant, judge at tagapataw ng parusa sa network. Ayon kay Attorney Roque, batay sa rules ng korte, walang karapatan ng NTC na i-revoke o tanggalan ng operasyon o prangkisang network. Korte lamang ang makakagawa nito o kaya sa pamamagitan ng pagpasa ng batas na nagpapawalang bisa sa prangkisa ng kumpanya. Umapela din ang mga mamamahayag ng network sa kataas-taasang hukuman na magpataw ng Temporary Restraining Order o TRO at Preliminary Injunction laban sa suspension order ng NTC. Naniniwala mga ito na ang kautusan ng NTC laban sa SMNI ay pagsupil sa ating press freedom at sa freedom of expression. Bukod dito, nadamay din ang kabuhayan ng mga mamamahayag dahil sa wala pang katiyakan kung kailan maibabalik ang operasyon ng network sa telebisyon at radyo dahil sa indefinite cease and desist order ng NTC na pinataw noong January 22. Narito naman ang mga naging matapang na pahayag ng mga mamamahayag ng SMNI. Naririto po kami ngayon ang mga program hosts at mga mamamahayag ng SMNI para itaguyod po ang pinakamataas na batas sa ating bayan, ang saligang batas. Mr. Speaker at mga kasama niyang mga congressman, alam ko po na sa tingin ninyo, kayo po ang pinakamakapangyarihan sa bayang ito, lalong-lalo na ikaw ay pinsan ng presidente. Pero bagamat kayo po ay tunay na makapangyarihan, bagamat naisara niyo po ang aming istasyon, bagamat naapin niyo po kami panandalian, hindi po kayo ang pinakamataas na batas sa bayang ito. Ang tawag po sa pinakamataas na batas ay ang saligang batas. Narito po kami ngayon para idulog na kinakailangan itaguyod na naman ng Korte Suprema ang supremacy ng ating saligang batas na siyang nagbigay ng kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag sa aming mga TV hosts at mamamahayag ng SMNI. What NTC has done to us has curtailed our rights to the freedom of expression and our rights to freedom of press as stated in Article 3, Section 4 of 1987 Constitution. Ang aming pong ring ipinupunto po dito, kung kami nga po, mga reporters ng SMNI, ay hayagang nagsuporta, ang katangi-tanging nagsuporta kay Pangulong Marcos noong eleksyon. As a matter of fact, kami po ay may dedicated coverage kay Pangulong Marcos during the election. Kung sa amin nga po ay nangyari ito na sumusuporta sa gobyerno, paano na lang po sa inyo, mga alternative media, ano na lang po ang mangyayari sa inyo sa mga hindi sumusuporta sa gobyerno, sa mga hindi sumusuporta sa Pangulo? May mensahe rin po kami sa mga nasa likod po nitong pagsusupil sa amin. Kung inaakala po ninyo na natatakot po kami sa inyo, nagkakamali po kayo. Sad to say, ikanalulungkot po namin sabihin sa inyo, mission failed po kayo. Hindi nyo po kami nasupil. Kami ay magpapatuloy sa aming mandato. Kung inakala nyo po na kami ay natatakot, baka baliktad po. Baka ginaganito nyo kami dahil kayo po ang takot sa SMNI. Kayo po ang takot sa SMNI. Yan po ang katotohanan. Kami po ay apektado rin. No? Hindi lamang kami ng mga empleyado, bagkos pati na rin yung mga pamilyang binubuhay namin.
lahat po ng mga naniniwala, lahat po ng mga supporters, lahat po ng mga nanunood sa ating estasyon, sila po lahat ay umaasa na sana ay maibalik na yung operasyon namin. Numero 1 kalaban ng estado na CBP-NPA-NDF, ang SMNI lang po ang may lakas na loob. Ako po ay may actual threat laban sa aking nilalabanan sa pamamahayag, laban sa komunistang teroristang grupo na ang tatlo ay nakaupo sa Kongreso. Isa po to sa mga bagay na naging daan para puntiryahin ang SMNI at di po kami bumababa ng aming buntot para ipagpatuloy ang aming laban dito. Kami po ay naninindigan sa ngalan po ng aming butihing pastor na numero 1 na nasa karusadang ito ay kami po hindi hihinto. We will see you in court, Mr. Speaker. We will see you in court, National Telecommunications Commission. Hindi po kayo po pwedeng magharing uri at hindi po kayo umakto na para kayo ang mga Diyos na nagbibigay ng kalayaan sa mga mamamayan. And we are hoping that by next week ay mairarafa na sa Korte Suprema itong ating petisyon at makakapagpalabas sila ng paborableng desisyon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, balik sa Kaugnay pa rin sa balitang yan, NTC walang kapangyarihan sa prangkisa ng broadcast entity. Ayon yan kay Attorney Roque. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner June Samson. Kapartner June. Ni dating Presidential Spokesman Harry Roque at kasalukuyang TV anchor sa Sunshine Media Network International na walang jurisdiksyon o karapatan ng National Telecommunications Commission na suspendihin ang prangkisa o ang broadcast operation ng SMNI. Ipinaluwanag ni Roque na tanging ang korte lamang niya ang may kapangyarihan na makagawa nito o kaya ay sa pamamagitan ng pagpasa ng batas na nagpapawalang bisa sa prangkisa ng isang media entity. Inilabas ni Roque ang pahayag matapos niyang pinangunahan kanina ang paghahain ng petition for certiorari and prohibition at hiniling na magpalabas ng TRO o ng temporary restraining order and preliminary injunction para maharang o pigilan ang pag-iral ng indefinite cease and desist order na ipinataw ng NTC. Samantala nanindigan naman ng mga reporters na hindi magpapatakot sa liderato ng Kamara na itinuturing na nasa likod ng suspension. Sa halip ay patuloy itong maghahatid ng makatotohanang balita at tunay na kaganapan bilang mga malayang mamamahayag. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, pambansang pulisya tiniyak ang solidong suporta sa Administrasyong Marcos Jr. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Paul Montibod. Kapartner Paul. Ng Philippine National Police na hindi nila nakita ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa narco list ng PIDEA na binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinagawang prayer rally sa Davao City nitong linggo. Matatandang iginiit ng dating Pangulo na gumagamit ng iligal na droga si Pangulong Marcos, pero ayon sa PNP, on the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Paliwanag ng PNP, noon pa man ay magkasama na sila ng PIDEA sa maingat na pagbavalidate sa mga impormasyon at pangalang nadadawit sa iligal ng droga. Sa matter of procedure po, ang PNP po at ang PIDEA po and other agencies for that matter, meron po tayong mga tinatawag na mga interagency cooperations. At kasama po dyan yung pag-validate po ng mga nare-receive po nating mga reports. And this is not only limited po sa illegal drugs, may mga nare-receive po tayong reports ng possible involvement po ng any person for that matter. At yun po ay vina-validate natin not only within the confines ng PNP, kasama po natin dyan yung ibang ahensya po ng gobyerno. In the case of illegal drugs, definitely kasama po ang PIDEA po dyan. Sinabi ni Fajardo na ang malinaw sa ngayon ay nanatiling buo ang suporta ng PNP sa Pangulo sa kabila ng mga kontrobersiya at hamon sa kanilang hanay at sa administrasyon. Ang PNP remain as a solid organization behind our chief PNP, behind this administration. Sa kabila ng maanghang na mga pahayag ni dating Pangulong Duterte para sa kasalukuyang administrasyon, ay sinabi naman ng PNP na patuloy nilang kinikilala at iginagalang ang dating Pangulo. Pero hindi na nila nais pang magbigay ng karagdagan ng mga komento para sa dating presidente. Mula dito sa Campo Crame, para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News.
Kaugnay pa rin sa balitang yan, mga sundalo na mananatiling tapat sa konstitusyon. Ayon yan sa AFP. Alamin natin ang detalye yan mula kay Kapar Almar Porsuelo. Kapar Almar. Napanood at napakinggan na ng libo-libong Pilipino ang mga binitawang salita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa administrasyon na umani naman ng samut-saring reaksyon. Kabilang sa mga nabanggit ng dating Pangulo ay ang panawagan nito sa Armed Forces of the Philippines o AFP na proteksyonan ang ating konstitusyon. Matatanda ang nag-ugat ang mga maaanghang na pahayag ng dating Pangulo dahil sa kontrobersyal na People's Initiative na layong baguhin ang saligang batas. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati polis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Sinagot naman ng AFP ang panawagan ni dating Pangulong Duterte. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla na mananatiling tapat sa kasalukuyang konstitusyon ang AFP. Parang ano lang naman to, sir, it's reviving, it's like giving directions and parang nire-remind lang po tayo of that sworn duty. But we remain and we continue to be serving po the Constitution. Samantala, kaugnay naman sa pahayag ni dating Pangulong Duterte na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa iligal na droga, sinabi ng AFP na hindi na nila ito mandato. Armed Forces is not an agency that could is tasked for the kind of undertakings for particular sabihin natin issuance to anybody. So hindi mandato ng AFP, and the mandate of the AFP is to actually, as we are sworn to protect and serve the people and the protection of our country. So basically wala po sa mandato ng AFP. Kasabay nito ay nangako ang AFP na mananatiling non-partisan at nakatutok lamang sila sa paglutas ng problema sa terorismo, gayon din ang pagdepensa sa teritoryo ng ating bansa. In terms of the AFP po, ang pinaka-keyword po dito is non-partisan po ang AFP. So we'll be continue to have our focus in terms of yung ating mission po, no, to end our local terrorist insurgency problem and transition ultimately to territorial defense. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Porsuelo, SMNI News. Samantala, panawagan sa pagbaba sa pwesto ni PBBM nadagdagan pa. Alamin natin ang detalye yan mula kay Kapardo Carlo de la Peña. Carlo. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Kung babalikan nga ang emosyonal na pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte nitong linggo, malalaman mo kung sinong tinutukoy ni dating Congressman Arnie Teves ng 3 distrito ng Negros Oriental sa sinabi niyang ito. Linggo ng gabi nang isinagawa ang isang prayer rally sa Davao City, dito dumalo ang lahat ng tutol sa controversial na People's Initiative na nagsusulong ng pagbabago sa ating saligang batas. Sa kanyang social media account, nanindigan si Teves na hindi rin for sale ang mga taga-Negros, kasabay ng paghikayat sa mga nabayaran kapalit ng kanilang mga pirma na agad itong bawiin. Nagpahaging rin si Teves sa mga nasa posisyon na kesa raw mamulitika ay bakit hindi nila tupagin ang sikmura ng mga Pilipino na patuloy na nahihirapan dahil sa mataas pa ring presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Pa-biyahe-biyahe, pa-New York, pa-Europe, gamit pa at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Papaabutin pa ba natin ito ng 6 years na magtiis tayo ng ganito? Ang mga pahayag na ito ni Teves ay nag-ugat nga sa iba't ibang isyong kinakaharap ngayon ng pamahalaan kabilang na ang PI. Nanawagan naman si Teves sa AFP at PNP na protektahan ng mga Pilipino at ang saligang batas gaya ng dating pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.
Samantala, lead convener ng pirma at dating Congressman Garbin labistong pinagtatakpan ang pagkakasangkot ni House Speaker Martin Romualdez sa controversial na People's Initiative. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kapatid Troy Gomez. Kapatid Troy. Speaker Romualdez, ganon. So, ang naging host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Di mo bahay. Oo nga. Bira naman. Sa pagdinig ng Senado araw ng Martes na pinangunahan ni Senadora Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, huli sa kanyang salita si pirma lead convener Noel Oñate. Base sa kwento ni Oñate, nakipagkita lang daw siya kay dating ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. para talakayin ang PI noong nakaraang buwan, pero itinanggi niyang nagkita sila ni Speaker Martin Romualdez. When was this party? We can do it again. When was this party, sir, and where was the place that you met and discussed that, and then you finally? This was several parties, several. Saan po? Iba-ibang lugar eh. Ibang lugar. Kasama po ba sa lugar na yon ang Kongreso o ang bahay ng Speaker? Hindi naman. Maging si Garbin ay itinanggi rin na nagkita sila ni Romualdez at ang kasalukuyang ako Bicol Party List at House Committee on Appropriations Chairman Zaldico para pag-usapan ang PI. Ganon po ba? Sigurado po kayo kasi marami-rami ang meeting ninyo, mga party, dinner. Sabi nga ninyo, ilang beses kayo. Sigurado kayo wala si Speaker, wala si Congressman Zaldico sa anumang pagtitipon? Madam Chair, in all the meetings that transpired, none of the presence of Congressman Zaldico and Speaker Romualdez was there. They were not there. Pero sa larawan na may petsang January 8 at caption na People's Initiative for Charter Change ay kitang-kita na magkakasama sina Oñate, Romualdez at Co. Ayon kay Oñate, siya ang nagpatawag ng meeting pero ginanap ito sa bahay ni Speaker Romualdez. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi nyo sina Congressman Garbin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind, Madam Senator. That was the okay time lang. Kung nakalimutan ninyo bigla, is Speaker Martin Romualdez supporting your group? To help us in the signature campaign, yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Congressman in getting the 3% per congressional district. That's correct, Madam Senator. Thank you very much. Sa kampanya ng pirma ng People's Initiative ay tinatanong nito kung pabor ba ang mga botante na amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng magkasamang pagboto ng Kamara at Senado. Kontrobersyal ang nasabing hakbang ng pirma matapos isinawalat ng ilang mambabatas na binayaran, tinakot at pinangakuan ng ayuda ang ilan kapalit ng kanilang pagpirma sa PI. Maring tinututulan ng mga senador ang PI dahil matatanggalan sila ng kapangyarihan kapag natuloy ito. Naniniwala rin ang mga mambabata sa mataas na kapulungan ng Kongreso na ang PI ay may kumpas ni Speaker Romualdez. Ang susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa People's Initiative ay inaasahan na isasagawa sa araw ng Biyernes sa Davao City. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Business News Blast. Ang sa ating balitang business, libreng SIM cards ibibigay ng PLDT at Korean Telco para sa mga OFW na tutungo sa South Korea. Ang detalye ng balitang yan wala kay kapartner Val de Benegracia. Magbibigay ng libreng SIM cards para sa overseas Filipino workers na papuntang South Korea ang PLDT Global Corporation at Korean Telco na JD Mobile Company. Kasama sa ipinamimigay na SIM cards ang isang buwan na subscription plan gaya ng data, voice at text services paging ang pagkakaroon ng easy access sa mga app at network na tanging available sa South Korea. Layunin nito ayon sa PLDT ang matulungan ng OFWs na matiyak ang komunikasyon sa kanilang pamilya sa Pilipinas habang nag-uumpisa pa lang doon. Para sa JDM Telco, masaya ang kanilang kumpanya at magiging kabahagi sila sa pagtulong sa mga OFW.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivino Gracia, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. International News. Sa ating Balita International, disposable vapes ipagbabawal na sa Britain. Alamin natin ang balitang yan mula kay kapartner Margaret Parcasio. Pagbabawal na ng Britain ang pagbebenta ng disposable vapes. Lilimitahan na ang iba't ibang flavors at hindi na magiging visually appealing ang packaging. Ito'y para hindi maging addict sa nicotine ang mga kabataan doon. Kasabay ng mga nabanggit na hakbang ay ang panukala na hindi na maaaring makabili ng sigarilyo ang mga kabataan. Sa kasalukuyan ay pinagbabawal ang pagbebenta ng vape o tabako sa mga individual, edad 18 taon pababa, subalit triple naman ang bilang ng mga kabataang gumagamit ng vape. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Margaret Parcasio, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sports News Blast. Sa ating balitang sports, 7 milyon hanggang 10 milyong US dollars sa halaga ng 6 na set na sneakers ni NBA legend Michael Jordan ipapa-auction sa New York. Alamin natin ang detaling yan mula kay kapartner Carlo de la Peña. Tinatayang nasa 7 million hanggang 10 million US dollars ang halaga ng 6 na set ng sneakers ni NBA legend Michael Jordan na ipapa-auction sa Sotheby's, New York. Ang sneakers ay puro isinuot ni Jordan sa 6 na rin na NBA championships. Partikular na ipinapa-auction ng Air Jordan 6 na isinuot nito noong 1991, Air Jordan 7 noong 1992, Air Jordan 8 noong 1993, Air Jordan 11 noong 1996, Air Jordan 12 noong 1997, at Air Jordan 14 noong 1998. Sa February 2 sa New York, gaganapin ang auction. Maraming salamat kapartner Carlo. Showbiz News Blast. At sa ating balitang showbiz, Pokwang humingi ng paumanhingil sa kanyang paratang sa opisyales ng Bureau of Immigration. Alamin natin ang balitang yan mula kay kapartner Justin Nazario. Humingi na ng paumanhin si Pokwang sa mga opisyales ng Bureau of Immigration. Kasunod ito sa paratang niya noong January 22, 2024 na mayroong protektor mula sa ahensya ang dating partner nito na si Lee O'Brien kaya hindi ito agad napapadeport. Sa isang post, sinabi ni Pokwang na ang mga binitawan niyang salita laban sa ahensya ay bunga lang ng kanyang mga pinagdadaanan. Matapos ang naging paratang ni Pokwang ay sinabi nito na nakatanggap siya ng impormasyon na naghain pala ng motion for reconsideration si Lee noong December 28, 2023 hinggil sa pagpapadeport sa kanya. Nang maglaon ay naghain na rin si Lee ng motion for voluntary deportation upang makaalis na sa Pilipinas. At yan ang ating showbiz news para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Justin Nazario, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.